Kaya tama na yung sinabi sa akin ni Tatay Romy na wag na bigyan ng pera, pagkain na lang. Oh, buti ito nakaisip ang mga kabayan. Isang maulan na umaga po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa malamig na kabundukan na mayroong paparating daw po na bagyo. Actually, signal number 4 na po dito, pero awa ng Diyos ay ganito lang yung panahon. Kaya napaka-powerful ng ating dasal na hindi tayo binayo ng signal number 4. No, nawa ay hindi tutuloy ang super typhoon. Yes po mga kabayan, nandito lang kami para ayusin natin yung mga kunting problema po mga kabayan dito sa Family Sibal, dito kay Tatay Romy. Kasi alam niyo po mga kabayan, no, bago tayo napadpad dito sa kabundukan, no, at si Kuya Bentot po mga kabayan na hindi pa nakatira dito kay Tatay Romy at hindi pa natin siya nakita, no, na nung panahon na yun na napadpad na tayo dito ay si Tatay Romy lang ang nakita natin, nadat na natin dito. Si Kuya Bentot ay nung una hindi pa natin alam kung saan po siya nanirahan, no. So bago nangyari ang lahat, bago natin natagpuan si tatay, bago natin na ipatayo yung bahay or bago natin sinira yung bahay, and then hanggat pinatayuan natin ng bahay, bago natin nabigay lahat-lahat kung anong meron sila mga kabayan, lahat, no, bago natin naibigay ang mga yan, si Kuya Bentot po ay matagal na talagang umiinom, no. Kumbaga si Kuya Bentot po mga kabayan, dati-rati pa naman talaga ay umiinom na po siya. So ngayon, yung pag-iinom po niya mga kabayan na hanggang ngayon na nakikita ko na hindi lang sinasabi sa akin, kasi ang ugali ko po kasi mga kabayan, hindi ako kaagad naniniwala hanggat hindi ko nakikita at hindi ko nakakausap mismo yung pamilya. So noon pa man, no, na nagsabi sa akin, may isang anak siya dyan na nakatira. Bakit hindi nakatira doon kay Tatay Romy? Bakit hindi sila magkasama? Kasi minsan hindi sila nagkakasundo. Kasi naglalasing ito si Kuya Bentot. Minsan nag-aaway sila. May mga pagkakataon na sinisira yung bahay. Alam mo yun? Kaya pala nadat na natin dito ang bahay ni Tatay Romy. Halos wala ng dingding. Kasi siyempre, pag nawawala, suntok dito, suntok ganyan, samantalang sabi niya sa akin ang dating or yung mga anak ni Tatay Romy may dingding daw po yon, amakan kung tawagin, no. Tapos hanggat nakilala natin siya, pumasyal dito nung una, di ba, ang aura ni Kuya Bentot nung unang pumasyal dito na habang ginagawa ang bahay ni Tatay Romy, iba, napakaastig. Kahit yung karpintero natin, nakapakulot niya, medyo nag-alangan, medyo kinabahan. No? Medyo kinabahan. Pero, hinarap ko siya mga kabayan, at in-approach ko, no? Kinakausap ko, pero biglang lumayo. No? Biglang lumayo siya mga kabayan. So, hindi po namin pinilit at that time. No? Hinayaan po namin, syempre, stranger sa isa't isa, hinayaan natin siya. So ngayon, dumating ang panahon mga kabayan na nandito na nga po si Kuya Bentot, no? At natuwa tayong lahat na kasama niya si Tatay Romy. Plus, nadagdagan ni Kuya Marwin. Ang kundi masaya lalo na nandiyan si Kuya Marwin na nagtulong-tulong sila at na-experience ni Tatay Romy yung may kasama sa buhay, may kasama sa bahay, no? Nakakatuwang niya sa taniman. So, ulitin ko po, si Kuya Bentot, mula pa naman noon na hindi pa natin natagpuan sila, no? Hindi pa natin sila natagpuan, ay umiinom na po si Kuya Bentot. Yung pag-iinom po niya ngayon ay hindi po, or pag-iinom niya ngayon or paglalasing niya ngayon, hindi po
ibig sabihin na nagwala or sinadyang uminom dahil binawalan natin sa mga chainsaw, dahil kinuha natin yung mower. May mower pa naman natira dyan, no, na ginagamit ni Kuya Marwin. Dahil sabi ko kay Bentot, huwag ka munang mag-mower dyan kasi hindi mo pa nga natapos-tapos yung uling mo. Puro ka umpisa, lahat na lang gusto mong lahatin, lahat ng trabaho na walang puro umpisa, walang katapusan, no? Mamamatay na yung katawan mo. Kailangan, sabi ko sa kanya, kapag nag-uling ka, tapusin mo muna yung isa. Huwag mong pagsabay-sabayin para hindi naman kawawa yung katawan mo. O, di ako nagkamali, nagkasakit, halos nalumpo. O, di ba? So, ngayon, may nag-comment na naglasing daw si Kuya Bentot dahil kinuha daw yung chainsaw at saka mower. Hindi po kinuha yung chainsaw. Hindi po. Nandiyan ang chainsaw, nandoon. Yung dalawa nandiyan. No, ni-warningan ko lang regarding sa chainsaw. Ni-warningan ko lang para hindi siya mapasama. Kasi nga po, nadatnan ko dito, nag-chainsaw na ang lakas ng hangin. O ano mangyayari po sa kanya? Binabayo ng hangin, tapos chainsaw siya ng chainsaw. Ang akala niya, yung kahoy, papunta doon sa ibaba. Yun pala, papunta sa katawan niya. O pag nadaganan dyan, ano titingnan lang natin? Ano titingnan ko lang? Siyempre, ako number one problema kasi nandito ako. At cargo di konsensya na natin yung mga kabayan na yung binigay natin para mapagaan ang buhay na lalong napasama at lalong problema ang hinaharap natin. Siyempre, magbigay tayo na may kasamang malasakit at turuan natin sila kung paano. Kasi lalo na ngayon sa sitwasyon nila na kailangan talaga ang guide ng bawat isa sa kanila. 'Di ba? Kaya nandito ako, lalo na ako mga kabayan, ako nakakarap. Personally, nandito ako, hindi ako napupundi, hindi ako nagsasawa. Tiyak, bagkos lalong lumalawak ang aking unawa sa kanila. Yung galit ko, yung pagsasalita ko minsan sa kanila, ano yun? Dahil sa pagmamahal yun. Hindi naman ako magsasalita o hindi ako magsasabi sa kanila, hindi ako magagalit kung hindi ko sila mahal kasi wala akong pakialam. Ganun lang po yung ibig sabihin doon. Wala akong pakialam, bahala ka dyan kung anong mangyari sa'yo. Hindi ako mag-aalala kasi wala kang pakialam. So, hindi po namin kinuha yung chainsaw. Yung mower, dalawa po yun. Ang isa, inuwi ko sa bahay. Ang isa, nandiyan lang. Kasi sabi ko, kapag natapos ka na sa uling mo, ibalik ko dito yung mower. Nagkataon na nandito yung isang mower, dumating. So, nasa bahay lang. No problem. Hindi ko naman po ibibenta yung mower. Hindi naman po ako yayaman dun sa mower. Nandoon lang siya tinago para makapahinga si Bentot at hindi na magkasakit ulit dahil nasobrahan sa sipag at naging tamad na siya. 'Di ba? Kaya ulitin ko po, hindi po ibig sabihin na uminom si Kuya Bentot at naglasing si Kuya Bentot dahil sa hindi niyo po naintindihan na kinuha ko yung chainsaw na nandiyan lang naman, pinagsabihan lang po natin, no, para lang naman din po sa kapakanan niya, para lang naman din po sa kaligtasan niya, para lang naman din po sa sarili niya. Hindi po para sa akin at hindi po para sa inyo, kundi para po sa sarili ni Kuya Bentot na walang magiging problema. So, ang mower na isa nasa bahay, ang mower na isa nandiyan na nakita nyo kanina na ginagamit ni Kuya Marwin. So, paano po ang mower mga kabayan? Naglinis siya dyan sa taniman nila, pati doon na hindi niya taniman, feeling ko parang gusto niya linisin ang buong kapuluan dito sa kabundukan mga kabayan. No? Parang gusto niyang linisin sa mower. Pag tinatanong ko, tuwing dating ko rito, sunod-sunod yun, halos isang linggo dumating ang mower. Halos wala, halos araw-araw, wala na talaga, hindi ko na siya madatnan. Tapos hindi pa kumakain, hindi pa umuwi sa oras ng pagkain. O, bumigay ang katawan. Siya na una nagkasakit, kaya naganda hawa-hawa kami trangkaso. Tapos ang hirap pa naman painumin ng gamot or panulo. Diba? Ang hirap pa naman painumin. Lalo na siguro kung bit-bit naman sa ospital yan, baka magwala na yan pag in-injikan yan, kapag dinextrose yan and everything. Oh. So, yun po yung ano natin. Yun po yung ating mga bagay-bagay na
kailangan intindihin natin yung bawat sitwasyon. Kasi ako mga kabayan, kung kayo nahirapan po kayo na ganyan, nakikita niyo po yung attitude niya. So how much more po ako mga kabayan. Kaya kailangan unawain at intindihin natin yung mga sinasabi o laman ng ating mga videos. Huwag po tayo basta-basta magbitaw ng opinion or salita na hindi maganda, below the belt, no? Kailangan tiyakin natin. Siguraduhin po natin, pakinggan ang mga videos na walang fast forward, no? Walang fast forward po mga kabayan. Baka ay inaano nyo tawag nito, pino-forward nyo no? Hindi nyo makukuha lahat kung anong laman ng ating video kung nagpapa fast forward kayo. Hindi nyo po makukuha. Kaya minsan ang akala nyo ay walang explanation doon kasi na fast forward nyo, no? And then ma-realize nyo na lang pagbalikan nyo yung video, okay, sinabi pala dito ni Lori, pinaliwanag pala niya, hindi pala niya kinuha, hindi pala niya dinala yung chainsaw, iniwan pala, pinagsabihan lang pala. O di ba? So tiyakin natin na ang video mapanood natin ng buo. Kasi po mga kabayan, lahat ng ginawa natin dito sa kanila ay puro lang talaga pagmamahal na may kasamang malasakit at turuan sila sa mga bagay-bagay na magiging okay sila. Na hindi ibig sabihin po mga kabayan na nagtuturo ka sa kanila, ginaguide mo sila, no, ay hawak na natin sa liig. Rason yan sa mga taong ayaw magpaturo, rason yan sa mga taong may sariling mundo, at rason yan sa mga taong hindi marunong makinig kung ano yung dapat gawin, no? Ito yung mga taong gusto lang tumanggap ng biyaya pero ayaw mapagsabihan or ayaw maturuan. 'Di ba? Kung di gumawa ng perfect, no? Gumawa ng mabuti para hindi ka masilip. Ganun lang po yung mga kabayan. Kasi talaga magkaiba tayo. Ako pag pinapakialaman or ako pag sinabihan na alam kong tama, ay talagang ina-accept ko yan, ina-apply ko yan sa sarili ko. Yung iba parang ayaw, no? Parang ayaw mapagsabihan, parang ayaw mapangaralan, ayaw tumanggap ng mga magagandang salita. Hindi, ayaw nilang matuto. Sa madaling salita, ayaw nilang matuto. May sarili silang mundo. So, ganun. Kaya, ngayon, kauwi lang yan, hindi na inom. Oh, very good. Hindi uminom, nahalata ko rin. Kasi dumating ako kanina, nandyan siya, no? At nakita ko naman sa mukha niya, ayos, medyo tahimik lang siya, no? At gumano lang yung ano niya, yung mata niya. At hindi nakainom. Tinanong ko yung si Marvin, nakainom? Hindi. Tapos si tatay, tinanong ko rin, nakainom? Hindi. So hindi siya nakainom ngayon. So very good. Kasi yung ating advices, no, yung ating pangaral sa kanya ay kahit paano tinanim niya sa kukutin niya. Kasi sabi ko, sige ka, pag madat na naman kita dito na ganyan ka na naman, makakatikim ka na naman sa akin, mapapagalitan na naman kita. Oh. Kaya ngayon behave siya, wala siyang inom or hindi uminom dahil wala ng pera. Wala ng pera. Baka. Kasi nga sabi na nga Kuya Mario, mga kabayan, kapag walang pera, manahimik yan siya dito sa loob ng bahay or busy sa mga ginagawa. Manahimik yan siya dito, busy sa ginagawa. Pero pag walang pag may pera, mga kabayan, halos hindi uwi ng bahay. Uwi ng bahay kapag wala ng pera. Kaya tama lang yung sinabi sa akin ni Tatay Romy na wag na bigyan ng pera, pagkain na lang. Oh, buti ito nakaisip ang mga kabayan. No? Huwag mo na bigyan pera, pagkain na lang. Kasi kung may pera, inom, sakit ulo, mamatay. Oh, mamatay daw yung anak niya sa Kuya Bentot kapag may pera kasi panay inom. So, yun lang po yung nilinaw ko po, mga kabayan, ha? Yun lang po yung nilinaw ko
Hindi naglasing si Kuya Bentot dahil sa mga bagay-bagay na natanggap niya. At hindi naglasing si Kuya Bentot dahil pinagbawalan natin sa mga ginagawa niya. Hindi naglasing si Kuya Bentot dahil kinuha natin ang mower niya. Talagang dati pa si Kuya Bentot umiinom na hindi pa tayo dumating dito sa kabundukan. Yan na po yung mga sinasabi ng kanyang pinsan, mga tao, and everything na dating hindi ko pinapansin, yung dating hindi ko pinapakinggan dahil hindi ko pa naman nakilala ng lubusan si Kuya Bentot, no? Pero yung pag-iinom yung mga kabayan, bukod dyan, no? Kahit umiinom siya, basta hindi lang nagdulot ng problema at stress dito kay Tatay Romy, okay lang yun, no problem. Basta wag lang din magiging madalas na araw-araw inom-inom. Kasi magiging problema din sa katawan niya. O pagdating ng panahon, siya lang din ang magdadala niyan. Hanggat kaya natin mag-advise, hanggat kaya natin i-guide sila, so nandoon tayo, no? At wag lang mangyari na magkagulo sila, no? Wag lang mangyari na lagi sila dito nag-aaway dahil sa paglalasing, no? Yun lang ang kahilingan natin na ayaw ko po talaga na malaman o makita o marinig ko na nag-aaway sila dito dahil may isa na nalasing, no, nagbugbugan sila in everything. Hindi natin matake yun, no? Hindi maganda. Pero ganun pa man, si Kuya Bentot ay naawa pa rin ako, no? Hindi nabawasan yung awa ko at pagmamahal ko sa kanya. Kasi kailangan lang talaga niyang guide. Bagkus lalo kong nilawakan yung aking unawa at pagmamahal sa kanya. Kasi nga, alam naman natin, broken families ng mga kabayan, hindi nila alam or naramdaman ng bawat isa yung merong nangialam sa kanila, yung merong nagmamahal sa kanila, nagkikare sa kanila, nag-aalala sa kanila, and everything. So, hindi kasi nila naranasan yun. Ngayon, pinaparanas natin at pinapadama po natin sa kanila yun. Sa, ano po mga kabayan, sumatutas, Kuya Bentot ay mabait naman, no? Pagdating sa gawain ng wala namang problema. Pag utusan mo siya o may gagawin, no problem. Mabilis pa yan sa kidlat, no problem. Hindi naman natin kinu-question. Bagkos, nagiging pa nga sila nasubrahan pa nga nasubrahan pa nga ng sipag 'Di ba? Napapasama yung katawan kasi nasubrahan sa sipag. Walang problema doon, hindi natin kinu-question, wala tayong reklamo doon kasi given naman na talaga 'yon na masipag si Kuya Bentot. At isa pa, bukod doon sa masipag si Kuya Bentot, mga kabayan, siya, mabait, no? Malalahanin, mabait, no? Mapagbigay, hindi madamot, at malambing. Kapag alam niya na may isang kasalanan sa akin, inuunahan na niya ng lambing and everything. Alam naman po natin, mga kabayan. Kaya nga sa sobrang bait niya, mga kabayan, kapag may pera siya, kapag nandoon siya sa barkada niya, ubos-ubos. Kasi siyempre, tinitake advantage nila si Kuya Bentot. Mabait, mapagbigay, plus nakatagay pa. Kundi lalo nilang amu-amuhin, lalo nilang hingian ng hingian. Kasi alam na si Kuya Bentot ay hindi makaayaw. Oh. Kaya ubos ka agad yung 1,000. Halos isang araw lang din po, mga kabayan. Pero ang 1,000 dito sa kanila, kailangan mo na patay-patay yung trabaho, no? Hindi, minsan patay-patay ang trabaho, hindi pa kumita ng 1,000, no? Malaki na yung 500. Pero buong maghapon, trabahoin mo, patay-patay ang trabaho mo dito sa kabundukan, paghahanap ng kalakal kung ano-ano pang gagawin mo, para lang talaga na meron kang pambili ng pagkain, pambili ng tabako, pambili ng kapay. O, diba? Kaya hindi po natin kundina si Kuya Bentot sa kanyang bisyo. Ang sa atin lang dito is wag lang dumating ang panahon na magkagulo sila dahil sa panay-inom, pati ito nadadamay, no? At pati bahay masisira. Kasi may mga natulungan na tayo, mga kabayan. Meron na tayo natulungan na dahil sa paglalasing, sinira ang bahay. O, di ba? Kay Nanay Marisa, anong nangyari po, mga kabayan? O, anong nangyari po kay Nanay Marisa? Tinayuan natin ng bahay.
nung nadatnan natin, halos mamatay sila sa walang kain, walang mga anak at mga apo ang pumunta, dumalaw. Nung nagawaan natin ng bahay, biglang nagsulputan ng pamilya, apo at anak na parang kabuti. Hindi natin kuni-question yon. Ang paglitaw nila, masaya tayo na kahit papaano, bago mawala yung mga matatanda na nagpakita sila. No problem yun. Masaya tayo nagkita sila. Ang problema, nung dumating po sila at tumira na sa bahay ni Nanay Marisa, naglasing na naglasing, si apo lasing, si anak lasing, nag-away-away sila doon, kaya sinira. Yung isang apo, sinira yung pintuan. Yung isang apo, sinira yung dingding. Yung isang apo, ganito ang sinira, ganyan. Lahat sila. Pumunta lang sila doon, nagsulputan, na yung pinagawa nating bahay na suntok sa buwan, na kay hirap-hirap ang maghakot ng mga materialis doon sa tuktok ng bundok. Nakita nyo naman yan, mga kabayan. Pero sinira lang ng mga apo at anak. So matuwa ba tayo noon? Siyempre hindi. Diba? O paano dumating ang panahon pag naubos lang sirain yung bahay ni Nanay Marisa? Saan sila naman titira? Kanya-kanya na naman silang lungga kung saan-saan. O, walang matutuwa doon, mga kabayan. So ito yung mga bagay na inuunti-unti natin sila paliwanag at pinaunawa, no? Na sana ay maiwasan yung ganyan, na wag nating antayin na mangyari yung tulad kay Nanay Marisa. Hanggat maaari iniiwasan natin, no? Yun po yung ibig sabihin sa lahat ng mga sinasabi ko, sa lahat ng laman ng ating mga videos. Yung tulong na may kasamang pagmamahal, malasakit, na hindi lang simpleng tulong na mag-abot ka lang and then okay na, wala ka ng pakialam. No. Kailangan yung charity natin, samahan natin ng love and compassion, pagmamahal at pakikiramay sa mga taong tulad nila na handang umalalay, handang umunawa, no? At handang mag-guide sa kanila, mga kabayan. Yun yung mga natin, pagsubok sa pagiging charity. Diyan tayo sinusukat kung gaano ba talaga ang puso natin, kung gaano kahaba yung ating pasensya at pagmamahal bilang isang charity vlogger po, mga kabayan. Iba yung vlogger na personal lang, na sarili mo lang iniintindi. Iba yung vlogger o charity na sumusuot ka kung saan-saan at iba't ibang attitude ang nakakasalamuha mo. Iba't ibang klaseng tao na mga recipient na nakakausap mo and everything. So, kailangan talaga pagmamahal, unawa, no, pakikiramay sa kanilang bawat sitwasyon ng mga tinutulungan natin. 'Di ba? Kaya para bang sinasabi na kaya naglasing si Kuya Bentot dahil sa chainsaw at saka sa mower, no? Kaya ini-explain ko lang, no, pinapaliwanag ko lang po sa inyo kung ano yung katotohanan, no, para malalaman nyo. Kasi syempre baka napansin nyo lang o yung nakikita nyo lang dito sa mga videos natin yung mga finished product na ginagawa natin, no? Kaya ini-explain ko lang. Pero yung iba nating viewers alam naman na. Siguro itong mga nagko-comment lang na ganyan, yung mga first time na hindi nakapagsubaybay sa mga videos natin, no? Kaya ako handa pa ring umintindi. Yun naman lagi ang pag nabasa ko ang mga komento na ganito, okay, hindi siguro to nakasubaybay. Kasi yung mga nakasubaybay, tiyak alam nila, no? Tiyak alam nila ang punot dulo from the beginning dito sa storya sa Family Sibal. Alam nila, wala na silang maraming question kasi mula't umpisa na nasubaybayan nila. Unless lang doon sa mga sa mga hindi nakasubaybay na first time manood sa atin and then nagkataon yun ang napanood nila, magbitaw sila ng komento kasi hindi naman nila nakita ang buong detalye mula umpisa hanggang ngayon. At doon naman sa iba na nagbitaw ng hindi magandang komento, no, na kahit naumpisahan niya yung storya
or first time siya, ay talagang ito yung mga taong walang magawa sa buhay na bashers natin. So, yun lang po yun. Napakasimple, no? Napakasimpleng intindihin natin, no? Yung mga bagay-bagay. Kaya tayo, sabi ko, kasama ang aking mga sponsors at aking mga mapagmahal na mga viewers, basta tayo tuloy, katulad ngayon, may Super Typhoon, tuloy ang mission, tuloy ang mga bagay-bagay na pag-uusapan natin, yung mga munting problema na hindi na siya lalaki. O kanina, tulad nga, kanina, pagdating namin, nakaramdam ako ng ang ganda ng pakiramdam ko, no? Naramdaman ko kahit kasi wala akong nakita na susuray-suray, wala akong nakitang lasing, no? Wala akong nakitang nag-iingay, at nakita ko mga kabayan ay nandoon si Tatay at saka si Marwin, at ang ganda ng smile ni Tatay Romy. Kasi alam mo si Tatay Romy, pag walang problema dito, sobrang saya. Masaya din siya, puro smile. Puro to yapo sa akin, puro to yakap, puro to joke-joke sa akin pag walang problema. Kapag merong isang lasing mga kabayan, makitaan ko dito sa mukha, malungkot siya. Malungkot siya mga kabayan. Kaya nandito tayo para unti-untiin natin ipaintindi sa kanila yung mga bagay-bagay na hindi nila naunawaan, no? Na hindi nila alam. Kasi nakikita naman natin na malaki yung pagbabago. Malaki yung pagbabago. Nakita niyo naman si Tatay Romy, 'di ba? Grabe yung pagbabago ni Tatay Romy. Si Nanay Terry. Kung dito lang nga lang si Nanay Terry, naku po mga kabayan. Kailang hindi natin pwedeng ipilit dahil magkakaproblema din, kaya iniwas natin si Nanay Terry kay Tatay Romy. 'Di ba? Then after noon, balik saya si Tatay Romy. Kasi nakita natin yung problema. Nagtaka ako, wala namang problema, wala namang away. Bakit napakasad ni Tatay Romy? So, nakita natin ngayon kung saan nagagaling yung problema. Anong pinanggalingan ng problema? So, si Nanay Terry. So, tinanggal nga natin si Nanay Terry. So, ito, naging masaya ulit si Tatay Romy. So, yun lang po mga kabayan. Ulitin ko, hindi po naglasing si Kuya Bintot dahil pinagbawalan mag-chainsaw, no? Dahil sabi nyo na inuwi ko yung chainsaw, na hindi naman. Nandyan po sa ilalim ng bahay nila. And dahil inuwi natin yung mower, yung isa inuwi, yung isa nandyan. Dalawa po ang mower nila, dalawa po ang chainsaw. So pang personal po yan. Hindi po yan pang laging, hindi po yan pang hire and everything. Kasi hindi po professional si Kuya Bentot. At hindi po siya bigyan ng permit and everything. No? At ayaw namin mapahamak si Kuya Bentot. Tama na yung personal niya, tama na yung gamitin niya sa pag-uuling, pagputol dyan sa mga nakahandusay dyan na mga malalaking puno na binayo ng hangin, no, or nabuwal dyan. Tama na po yung mga kabayan. Yun lang po yun. Wala nang iba. Hindi namin binili yan para mag-i-hire sa dyan na napakadelikado. Hindi yan binili ni Nanay Mia para lang pasukin niya yung paglalaging. No? Hindi yan binili ni Nanay Mia para lang mapahamak ang sarili niya. Binili yan para mapagaan ang pag-uuling niya para sa buhay-buhay nila. So, ganun lang po kasimple. Okay, sige. Maraming salamat po muli sa inyong panunood without skipping ads. Like and share. And huwag magsawang manunood. Bye-bye tayo. Bye! God bless us all. We love you all. Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.